Mga kababayan, magandang hapon po ng Biyernes at meron po tayo ngayon na urgent na update sa lagay ho ng ating panahon. Patuloy pa rin po nating minomonitor ang bagyo ho na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po sa ngayon ay lumakas na po sa pagiging severe tropical storm. Ito naman pong low pressure area na nandito po sa may silangan po ng Mindanao ay nakakaapekto na o nararamdaman na po yung pinaka-trap o extension ng hangin nito dito sa Eastern Mindanao. Alamin din natin kung hanggang kailan po hihina o mahina ang habagat o southwest monsoon dahil sa tinatawag natin na monsoon break. Pero bago ho tayo magpatuloy, syempre huwag yung kakalimutan ho, hindi naman masasayang yung pag-like at share sa ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli ang inyong lingkod, si Kuya Francis, at samahan nyo ako sa ating update ngayong hapon po ng Biyernes. So dito po muna natin sisimulan, ito pong dating bagyong Neneng na isa na lamang pong ganap na low pressure area ay palabas na po ito ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. Meron po itong lokasyon na 650 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Bagamat ito pong low pressure area o dating bagyong Neneng, wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi rin po nito hinahatak o pinapalakas ang habagat o southwest monsoon. Ito naman po, ito yung ating minomonitor na panibagong bagyo na may international name po na Saudel. Ito po ay nakikita na lalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility o dyan po sa may silangan po ng extreme Northern Luzon bilang isang typhoon o super typhoon category. Kung makikita nyo sa kanyang tinatawag na area of probability, ayan po, magiging typhoon na super typhoon category po ito. Ito po yung bagyo na muling magpapalakas dito po sa habagat o southwest monsoon. Mahatak po ng bagyong Saudel itong habagat sa next week, pero ngayon pong mga araw na ito, Sabado hanggang sa Linggo, hindi pa ganoon mararamdaman ulit ang epekto ng habagat o ng southwest monsoon kasi hindi pa totally nakakalapit itong bagyo sa labas ng PAR na mayroong international name na Saudel. I-take note lamang ninyo mga kababayan na ang Saudel na pangalan ng bagyo sa labas ay international name. Kapag ito po ay nakapasok sa ating PAR o magbagong direksyon ito, tatawagin po itong bagyong Obet sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman sinasabi ko na low pressure area dito po sa may silangan po ng Mindanao. Ito po kung makikita nyo, yung umiikot po na sirkulasyon ng hangin na yan, bagamat wala yung pinakamata niya, ay nakakaapekto na po yung radius o yung lawak po ng sirkulasyon ng hangin ito sa silangan po ng Mindanao. Meron po itong lokasyon na 1,495 kilometers east of northeastern Mindanao. So yung mga kababayan natin na naghihintay ng mga pag-uulan dyan po sa may silangan ng Mindanao at Eastern Visayas, ito yung sama ng panahon na posibleng magbigay po ng mga maulap na kalangitan, mga isolated rains and heavy rain po lalo po sa hapon at sa gabi at inaasahan yan sa mga susunod po na mga araw. Bagamat ngayon, ito marami nagtatanong kung hanggang kailan ba yung monsoon break o yung pansamantalang paghina po ng habagat o southwest monsoon. Inasahan na ito ay ilang araw lamang, Sabado, Linggo, okay pa ang ating panahon. Pero pagdating po ng Monday, by next week, ay unti-unti na po ito nalalakas ulit sa pagiging enhanced nito o yung tinatawag natin na rapid intensification. Dahil muli siyang palalakasin ng bagyong nasa labas ng PAR o yung bagyong Saudel. Ito po, itong bagyong Saudel kasi lalapit ho siya sa silangan po ng extreme Northern Luzon, kaya magkakaroon ulit ng paghatak o pagpapalakas ho sa habagat o southwest monsoon. Pero may posibilidad din na magbago ang track nitong bagyong Saudel. Pwedeng bumaba yung kanyang area of probability at makapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Hindi pa po nawawala ang habagat o southwest monsoon. Dahil ang habagat po ay nagsimula yan nung month po ng June at hanggang September pa po yan.
Humihina naman po ang habagat pero pansamantala lamang po. Sa forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa, gayon pa din sa Ilocos Norte, kasama ho ang Ilocos Sur, ang Apayao, Abra, Batanes at Cagayan dahil pa rin po sa habagat bagamat hindi naman masyadong nararamdaman sa umaga sa tanghali, sa hapon po medyo makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yung mga lugar po na binanggit ko, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan dahil yan sa habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila po, sa nalalabing bahagi ng Luzon ay apektado pa rin ng habagat o southwest monsoon pero hindi po ganoon kalakas dahil nga po nandyan tayo sa tinatawag natin na monsoon break. Ito po para mas malinaw sa atin, merong kasing apat na dahilan kung bakit biglaan na lamang bumubugso at lumalakas ang habagat o southwest monsoon. Unang-una, ang habagat po ay lumalakas dahil sa mga bagyo na malapit po sa ating Philippine Area of Responsibility o sa loob ng PAR. At ngayon, wala tayong malapit na bagyo, ito lamang nasa labas at ito ay makaka-apekto at magpapalakas pa by next week. Pangalawa, dahil sa mga LPA. Yung dating bagyong Neneng, isang ganap na LPA na lamang, lumayo na kasi palabas na ng PAR ngayong araw po ng Friday at wala na, hindi na po mahatak ang epekto ng habagat. Pangatlong dahilan kaya lumalakas ang habagat dahil po sa pagbabago ng direksyon ng hangin nito. Hindi naman po stable yung pinaka-direksyon o kilos ng habagat. Nagbabago po yan. At nagkakaroon po yan ng pump o pag-pump ng hangin on and off. Kapag nangyari po yun, nagkakaroon ng biglang bugso ang habagat. Kaya kung mapapansin niyo, sobrang maganda ang panahon sa umaga, sa tanghali. And then, paglipas lamang ng ilang oras, bigla na lamang pong umuulan. And then, bigla na lang din pong aaraw dahil po yun sa pag-pump po ng bugso ng habagat o ng southwest monsoon. At yung panghuling dahilan kaya lumalakas ang habagat dahil tumatama ito sa ating mga kabundukan, sa may Sierra Madre, sa Cordillera. Yung dala-dala po nitong hangin galing po sa West Philippine Sea ay may kasama pong moisture yon. Kapag tumama sa mga bundok yon, ay nagkakaroon po ng biglang bugso ng pag-uulan. Ang habagat po, ang lakas lamang niyan, nasa 35 to 50 kilometers per hour. Pero kapag yan po ay bumugso, mas malakas pa sa signal number 1 na category ng bagyo na merong hangin o bugso na umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Ngayon, hayaan yung i-explain ko naman sa inyo mabuti yung iba't ibang kategorya ng mga bagyo kasi para malaman natin kung gaano ba kalakas yung mga bagyo na paparating o itong bagyo na magpapalakas po sa habagat by next week. Meron tayong 5 kategorya. Yung pinakamahina po ay yung tinatawag natin na tropical depression. Ang tropical depression is category 1. Merong lakas ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. Ang category 2, tropical storm, merong lakas ng hangin na 63 to 88 kilometers per hour. Ang severe tropical storm naman po ay merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour. Ang typhoon category natin, umaabot po ang lakas ng hangin nito sa 118 to 184 kilometers per hour. At yung tinatawag naman natin na super typhoon category, ito po 185 kilometers per hour hanggang 200 pataas po. At yun po yung sinasabi natin na life-threatening na lakas po ng hangin. Pero ang kaibahan naman ng malalakas na bagyo sa mga tropical depression o mahinang bagyo, ang mga tropical depression karaniwan ay nabubuo yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o kung minsan medyo malapit papasok sa PAR. Yung mga malalakas naman na bagyo tulad po nitong bagyong Saudel ay sa labas po nabubuo. Kung mapapansin nyo, kung bakit ba lumalakas yung mga bagyo na nabubuo sa labas ng PAR? Dahil po sa development nito habang kumikilos po sa karagatang Pasipiko. Ang nangyayari dito, nakakabelo ito at kung makikita nyo yan, nagkakaroon siya ng movement dyan. Pero kapag dito sa loob ng PAR natin nabuo ang bagyo, humihina ito, lalo na pag tumama sa ating kabundukan. Nawawala yung pressure ng bagyo, kaya mas nagiging mahina yung mga bagyo na nabubuo sa loob ng PAR kaysa sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero lagi ko sinasabi, ang habagat ay mas delikado pa at mas nakakatakot sa mga bagyo. Kasi ang habagat po normally ito ay nagpapaulan, umaabot ng 1 linggo at yung pinakamatagal umaabot pa ng 1 buwan kapag meron nagpapalakas na mga bagyo dito. Yung ulan yun, ang mga bagyo naman karaniwan 1 hanggang 3 araw lamang yung nagpapaulan at kung minsan nga po
Yung mga malalakas ng bagyo hindi pa nararamdaman eh. 3 super typhoon po nung mga nakaraang mga buwan ng pumasok sa PAR, no? O yung iba naman lumapit sa ating PAR na hindi nararamdaman. Yung super typhoon Sinlaku, super typhoon Inday at yung super typhoon Francisco na talagang hindi natin nararamdaman yung epekto pero naging banta para sa magiging malakas po na bagyo. Saglit lamang yung ulan natin naranasan noon pero iba ha ang habagat ho sa ngayon. Kaya naman paalala ko, hanggat medyo mahina pa ang habagat o southwest monsoon ay atin na po itong samantalahin dahil by next week muli tayo makakaranas po ng mga pag-uulan. Kaya dapat nakapaglaban na kayo, nakapag-asikaso na ng mga gamit, yung mga bubong i-double check baka mamaya may mga tulo para po sa next na wave, no, o pagpapaulan ng habagat ay nakahanda na po tayo. So ngayon yan muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel and please like and share, subscribe and maraming salamat. God bless po sa ating lahat.